Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. DND Secretary Gilbert Teodoro, hindi pa titinag sa ban na ipinataw ng China, DFA, umalma. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Tuloy lang si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagtaguyod ng seguridad ng bansa sa kabila ng pagban ng China sa kanya at kanyang pamilya dahil sa umano'y mga irresponsable niya raw na pahayag laban sa naturang bansa. Ayon sa kalihim, karapatan ng China ang ipinataw na pagbabawal sa kanyang makatungtong o makipagtransaksyon sa nabanggit na teritoryo. Pero tinawag ito ng Teodoro bilang isang kasamaan na gawain daw talaga ng China sa mga pumupuna sa kanilang anyay kasinungalingan. Una na nating itinanong sa DND chief ang hatol na ito ng Chinese government na naglik na noong nakaraang buwan. Pero sa panayam nitong Hunyo 3, tinawanan lamang ito ni Teodoro at sinabing wala siyang asset sa China at wala rin siyang balak talagang magpunta roon. Alam mo, meron akong ninuno nung araw ay 6-7 generations ago nagpunta dito. Isang ninuno. Tama ang desisyon na yan kasi hindi na bumalik doon eh. Kung hindi ako nagkaganito sa status sa buhay. So, wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Aminado naman siyang isa itong lost opportunity dahil mayaman ng kultura, mababait ang tao at masasarap ang pagkain sa nabanggit na bansa. It's a lost opportunity. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh. Ang laki ng bansa na yun, ang daming kultura, ang daming ano. Pero dahil umano sa asal ng gobyerno ng People's Republic of China, ang sabi ng DND Secretary, wag na lang. Samantala, sa kabila ng matapang paring pahayag ni Teodoro, umalma naman ang Department of Foreign Affairs. Sa ambush interview sa Pinaglabanan Shrine, San Juan City ngayong ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, iginayap ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi naman nagpapataw ng parehong sanksyon ng Pilipinas kahit ano pa man ang kasalanan ng kabilang lahi. Susubukan pa rin umano ni Lazaro ang makipagdiskusyon sa Chinese authorities upang maayos ang naturang usapin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, website ng House of Representatives, napasok ng hackers. Napasok ng hinihinalang hackers ang official websites ng House of Representatives. Nangyari ang insidente ilang araw matapos napasukin din ng hackers ang website ng Senate of the Philippines. Bukod dito, inako ng ilang hackers ang nasabing pagsira ng website ng House of Representatives. Sinabi nila na isa itong protesta laban sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Magugunitang noong Huwebes ay pinasok ng hackers ang website ng Senado kung saan sinabi ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian na ito ay isang uri ng lumalalang banta sa institusyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.